Sino ba ang nagbigay ng pahintulot para magawa ito ng Department of Finance? Hindi po ba kayo rin? Well, we proposed actually 70 billion in our national expenditure program, but when it came out in the General Appropriations Act, we were surprised actually that there was nothing that has been allocated. Lahat ng budget nililipat nyo? Mula PhilHealth hanggang mga importanteng proyekto? Ba't nililipat nyo bigla lahat? Kakasuhan rin kayo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. So naman talaga na dalawa lang yung may hawak sa kanila eh. Kahit sabihin mong marami pang congressman yan, eh kung kinokontrol ng dalawang tao, wala pa rin silang magagawa. Agad pong pinabuluanan ni Congressman Zaldico ang aligasyon ni VP Sara. Habang wala pa pong direktang inihahayag na panig tungkol dito ang Speaker ng Kamara. We beg to differ sa sinasabing ito ni VP Sara. Madam VP, we beg to disagree. Oo. Technically, hindi talaga dalawa yung may hawak. Kasi marami sila. Pero yung kumukontrol talaga, dalawang tao lang. Na-explain na ni Atty. Libayan yan. Kami lang ang kumokontrol. Hindi lang sabihin dito marami kami. So hindi kami lang ang kumokontrol. Hindi lang kaming dalawa ni Romualdez. Kasi marami kami dito. Pero alam din naman natin, mga kabatas natin, kung yung totoong Pilipino ang usapan ha, na dito sa politika natin dito sa Pilipinas, padrino, partisan, tropahan. Kahit 1 million kayo, kung lahat kayo magkakasundo sa korupsyon, o kaya 1 million kayo tapos 100 lang ang hindi panig sa korupsyon, ano ang mananaig? Ano ang mananaig? Korupsyon pa rin. Hindi mo naman pwedeng i-justify na marami kami. Kasi pwede pa rin na maraming corrupt. Tropa-tropa nga eh. Hindi po lamang dalawang tao ang may kontrol sa pambansang budget. Kung meron mang impluwensya ang dalawang ito, sila'y may mga katuwang para ito magtagumpay. At ito'y nangyayari din dulot ng tinaguriang time-honored tradition. Sa naging pagdinig po sa proposed 2025 national budget sa Senado, ito po'y kamakailan lamang kung nagulat ang ilang senador kung bakit walang kaukulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka-importante at malalaking proyekto ng Department of Transportation. Talaga nagulat pa kayo, no? Samantalang kayo nag-a-approve ba dyan? Kayo yung nag-aaral dyan sa mga budget na yan, tapos nagugulat kayo na biglang mawawala. Mag-a-akonsya ba kayo dyan eh? Sa mga mananakay, kasama rito ang MRT Line 4 Project, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Ang aking pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program. Pues itong project na to, sobrang gaganda nito. Sobrang makakatulong to sa mga Pilipino. Kaya dapat sana ituloy nila to. O NEP o NEP.
Pero nang aprubahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, napunta sa unprogrammed appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. La, bakit naman ganun? Bakit ganun yung ginawa nila sa mga projects na kailangan? Ito kaya makakatulong sa atin, mga Pilipino eh. Ba't nilagay sa program funds? Na ito po'y inilagay sa hindi na po importanteng mga proyekto at walang kaukulang pondo. Di ba importante yung mga transportation na yan? Gusto ko talaga magmura dito, mga siraulo to mga politiko na to. Bakit di inaprobahan yung malaking proyekto dyan? Nakakagalit yung mga politiko na to. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. It's Lazada's 6-6 Wow Sunitipid Sale! Politiko na to. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. For 2024, a big portion of the budget under the NEP is allocated to support the Build Better More program of the President. Particularly the rail transport program received a massive amount for the improvement and construction of the railway system. However, I was disappointed that these programs and projects were transferred to the unprogrammed fund. Kaya lang nagulat po ako why of all programs, the priority projects or the foreign assisted projects were transferred to the unprogrammed fund. Yun, salamat JBRs ito dahil pinansin mo yung nangyari na sobrang mali talaga yung ginawa nila, nanilipat nila. Ba't ilalagay sa program funds yung napaka-importanting infrastruktura na makakatulong sa transportasyon ng Pilipino? Mabubo rin itong mga to eh. Yun. Ganun kababa ba yun? Are you sure? It was put in the majority of our appropriations was put in the unprogrammed. Okay, sige. So, We want to know the projects and that yet have to be funded. No? Kung talaga meron. Kasi nga priority ito eh. Bakit mapupunta sa ano? It's still a puzzle and we still do not understand. Yun, salamat Senator Ehers ito. Mga priority nga yun. Ba't mga siraulo ba itong mga politiko na to? Grabe talaga itong mga to. Ang tinatanong po ni Senator J.V. Ejercito at Coco Pimentel ay si Undersecretary for Administration and Finance Jesus Gonzales ng DOTR. Ika ni Senator J.V., naguguluhan siya kung bakit nangyari ang mga ito. Habang sa Kamara de Representante po naman sa budget briefing ng DPWH, may isang kongresista rin ang nagtanong kay Secretary Noel Bonoan kung ano ang nangyari sa budget po naman ng foreign assisted projects. Narito ang ilang eksena sa naturang budget hearing. So ito guys, si Congressman Herrera, idol ko to. Magaling na congressman to. At matalino pa. Maganda pa. So pakinggan natin siya. Foreign assisted projects, there's zero allocation in 2024 GAA. Ano pong nangyari doon sa allocation niya for foreign assisted project? For 2024, Your Honor? Yeah. Well, we proposed actually 70 billion in our national expenditure program, but when it came out in the General Appropriations Act, we were surprised actually that there was nothing that has been allocated. Inyo bang nasilayan o nakita yung pagkamangha sa mukha ni Secretary Bonoan sa katanungan po ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera? At kitang-kita po ba sa mukha ni Secretary Bonoan ang kanyang pagkagulat? Dahil lumalabas na hindi alam ni Herrera na ang pera na inilaan sa malalaki at importanteng proyekto ng DPWH ay inilipat din pala ng Kongreso sa unprogrammed appropriations.
Grabe, ano na nangyayari sa Pilipinas? Bakit nilipat niyo yung mga sa mga program funds na mas importante? Salamat, Sir Ted, dahil na-expose mo itong mga to. Si Representante Herrera po ay isa sa mga kongresista na bumoto pabor sa ratifikasyon ng 2024 budget. Habang si Senador JV naman ay miyembro mismo ng Bicameral Conference Committee. Ang mga eksena ito ay tila pagbabalik tanaw po sa naging hearing din ng Senado tungkol sa pagkobra ng Finance Department sa 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pera ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mga tarantado to. Lahat ng budget nililipat nyo. Mula PhilHealth hanggang mga importanteng proyekto. Ba't nililipat nyo bigla lahat? Kakasuhan rin kayo. Makakarma rin kayo. Sa totoo lang, promise. Anong kalokohan yan? Ba't nyo nililipat? Para ilipat sa busilsan nyo? Nagulat din di ba ang mga senador? Abay, ang iba naging emosyonal, ang iba'y galit. Bakit nyo nga naman kukunin ang 89.9 billion pesos na government subsidy sa PhilHealth gayong hindi nga makapagbigay ang PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga pangangailangang medikal ng mga Pilipino? Oo, yan, totoo. Diskusyon, etc., 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 bla, bla, bla. Bla bla bla. Nangyari yun? Sino ba ang nagbigay ng pahintulot para magawa ito ng Department of Finance? Hindi po ba't kayo rin Boom. inaprubahan ninyo sa pamagitan po ng ratifikasyon ang pinal na bersyon ng budget na dumaan sa Bicameral Conference Committee? At doon sa BICAM na ito, inilagay ang probisyon na magbibigay kapangyarihan. Senador rin pala ang nag-aprobado nito. Ba't pa sila nagugulat? Ibig sabihin, kasali rin sila dito. Magkakontsaba sila. Ba't pa sila nagugulat na nalipat yung pera, pinirmahan pala nila to at pinayagan nila. Ano yun, magkakontsaba sila? Parang pinagluloko lang tayo ng mga politiko na to, pati mga senador. Alam pala nila na, alam naman nila, pinayagan nila, inaprobahan nila, tapos magugulat pa sila. Department na kunin ang umano'y excess fund ng government-owned or controlled corporations kasama na ang PhilHealth. Ang paghahanda po sa taunang pambansang budget ay napakahabang proseso. Maraming government hours at government resources ang inuubos dito. Malaking gastos din ang pagbuo sa pambansang budget. Sa bawat taon, pagkatapos po ng State of the Nation address ng nakaupong Pangulo, kanyang isinusumite sa Kongreso ang tinaguriang President's Budget. Ito ay ang National Expenditure Program o NEP. Sa NEP na ito, mabubuo ang General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang budget. Bago mabuo ang National Expenditure Program at ang General Appropriations Bill, may tinatawag ang DBM na budget call sa lahat ng ahensya at sila'y pinagsusumite ng mga detalyadong plano para sa lahat ng mga programa at proyektong poponduhan ng gobyerno. At merong Development Budget Coordinating Committee na binubuo ng Secretary ng DBM, Finance Department, Bangko Sentral Governor. Nakakatawang isipin lang na nagugulat sa mga nangyayari. Na kitang-kita naman natin na pinagpaplanuhan nila to. Mga Senado, Kongreso, mga chairman, mga sekretary, yan nag-usap-usap sila tungkol sa mga kalalagyan ng budget, pupuntahan. Tapos magugulat ka na lang na magugulat pa sila.
Ibig sabihin parang kunwari wala silang alam pero kasali talaga sila dito. So ibig sabihin ginagago na tayo ng mga politiko na to. At palabas ng lahat, pinagloloko lang tayo ng mga tao dito, guys. So nakakalungkot lang na isipin na ganun yung ginagawa nila sa budget natin. Imbis na sa mga malaking project, pupunta na mapakinabangan natin pero napupunta lang sa bulsa nila sa mga walang kwentang project. Kaya hindi umaasenso yung bansa natin dahil dito. So ito hanggang dito lang guys. So please look for more videos. God bless.